Magsiawi kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan, ipahayag kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawi kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawi kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Agata, dalaga at martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na ni Santa Agata ay nanigluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin. Dahil siya ay iyong kinalugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos na inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang tayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpagabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon
kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa kanyang anak, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang tuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang sa lahat, liban lamang ang kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat.
Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Nagtungo siya sa sariling bayan. Ano ang bayan ni Jesus? Ang Nazaret. Kaya meron tayong Jesus Nazareno. Sa bayang Nazaret ay halos everybody knows everybody. Dahil kokonti lamang yung populasyon. Ayon sa history, ito ay halos meron lamang 200 na population. So doon sa 200 na yon, mas marami pa ang tao sa loob ng Quiapo kapag Biyernes. Ibig sabihin, kilala ng bawat isa ang isa kung saan nanggaling. Kaya nga po sa pagbisita niya sa kaniyang sariling bayan sa Nazaret, ay kinahanglan o kinakailangan na sa araw ng pamamahinga o pagsamba, ang lahat ng mga kalalakihan ay kailangang magtungo sa sinagoga. Hindi siya kailangang pumunta ng Jerusalem sa templo dahil medyo malayo, mga 5 oras ang layo. Kaya locally, nandoon sila sa sinagoga. Kumbaga para sa ating sitwasyon ngayon, parang ang ating templo ay ang Manila Cathedral. Tapos itong Quiapo ang sinagoga. So yun ang malapit sa kanila, kaya doon nagtungo si Jesus. At ang karanasan niya sa kaniyang sariling bayan ay rejection. He was rejected mismo doon sa kanilang bayan. Bakit kaya? Dahil ang mga eskriba at pariseyo ay dumadaan doon sa sistema ng pag-aaral. Kumbaga parang kung gusto mong matuto ng kasulatan ni Moses, ikaw ay mag-undergo ng training sa isang eskriba o pariseo. Kaya kilala nila kung sino yung batang tatawagin nila upang magbigay o bumasa ng kasulatan. Ay hindi nila masyadong kilala si Jesus. Mas kilala nila si Jesus bilang anak ng karpinterong si Jose at asawa ni Maria kasama ng kaniyang mga kapatid. Yung kapatid po na yun ay mga kamag-anakan. Kadalasan sa kultura ng mga Hudyo, kapatid ang tawag doon sa mga kamag-anakang kaugnay ng iyong dugo. Parang tayo, kahit hindi natin kakilala, tawag natin kapatid. Kaya po, ang sitwasyon ni Jesus noong panahong iyon ay isang sitwasyon ng human condition. Ano ang ibig sabihin? Na siya ay nakaramdam ng rejection o pagtatatwa o pagtatakwil mismo doon sa kaniyang bayan. Kaya lang ang ginamit ng mga eskriba at pariseo upang hindi siya paniwalaan ay ang kaniyang family background. Ang ginamit nila, sino ba to? Yung question ng pagkatao ni Jesus ay hindi nila matanggap dahil alam nila kung saan galing si Jesus. Pero yung karunungang nasa sa kanya ang hindi nila matanggap. Dahil hindi nila kauri si Jesus at hindi nag-aral sa ilalim nila. Kaya gayon na lamang ang kanilang pagtataka at gayon na lamang ang kanilang pagtatakwil. Dahil si Jesus ay hindi nila kahanay. Ang hirap, no? Yun bang nalampasan ni Jesus ang karunungan ng mga eskriba
at Pariseyong nag-aral ng matagal na panahon. Nalampasan ni Jesus ang wisdom o karunungang meron sila dahil ang katotohanan ng presensya ni Jesus ay tunay at makapangyarihan. Kaya nga po, out of rejection, dahil siya ay itinakwil at hindi pinaniwalaan mismo sa kaniyang bayan, hindi gumawa si Jesus ng anumang kababalaghan. Maliban sa pagpatong ng kamay sa mga may sakit. Nakalulungkot tingnan at isipin ang karanasang nagkaroon siya sa kaniyang bayan. And that's human emotion. Na kapag nararamdaman mong hindi ka tanggap, pag nararamdaman mong ikaw ay itinatakwil, hahayaan mo at aalis ka at pupunta ka sa isang bayang ikaw ay tunay na tinatanggap. Nakita niyo yung movement? Kapag itinatakwil mo ang isang katotohanan, nawawalan ng effect o biyaya sa iyo. Kaya yung bayang iyon na Nazareth ay hindi nakasaksi ng kababalaghan o biyaya ng Diyos dahil sa kanilang pagtatakwil. Siguro narinig nyo na yung salitang shoot the message and not the messenger. Anong ibig sabihin nun? Kung pinakinggan lang nila ang mensahe ni Kristo, maaaring magkaroon ng matinding kababalaghang gagawin ang Diyos sa kanila. Pero dahil nag-focus sila doon sa pagkakakilanlan nila kay Kristo, doon sila ay nawalan ng biyaya. Alam nyo, ito rin ang ating sitwasyon. Huwag ninyong ipipilit ang bagay na gusto ninyo kung ayaw tanggapin ng ibang tao. Huwag kang makipagkaibigan sa taong ayaw kang tanggapin. Humanap ka ng ibang kaya kang tanggapin para maging maluwag sa kalooban mo ang iyong karanasan. Huwag tayong magpipilit. Kahit ang Diyos, hindi natin pwedeng piliting gumawa ng kababalaghan kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Kahit ang Diyos, hindi natin pwedeng piliting sagutin ang ating mga panalangin kung tayo'y kulang ng paniniwala sa Kanya. And that's human condition. Huwag mong ipipilit ang bagay na gusto mo kung ayaw nilang tanggapin ito. Dahil mararamdaman mo ang pagtakwil ng iba. Kaya po sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng katatagan, tinuturuan tayo ng katapangan na sa gitna ng pagtatakwil ng iba, mananatili tayong tapat sa Diyos, mananatili tayong sumasampalataya. Sinasabihan ka ng kapitbahay mo, simba ka ng simba. You go on, magsimba ka pa rin. Kasi it's immaterial. Hindi mahalaga ang sinasabi ng ibang tao, basta ikaw ay nagpapatuloy ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ayaw nilang maniwala sa iyo, ipagpatuloy mo ang pangarap mo at sila ay ipahiya mo sa resulta ng iyong tagumpay. Ayaw nilang maniwala na may magagawa ka at makakaya mo ito. Huwag kang magpapalumpo doon sa kanilang mga sinasabi. Bagkus magpatuloy ka at ipakita mong iba ka sa kanilang kaisipan. Ipakita mong may magagawa ka
kesa sa kanilang salita. Ipakita mong tapat ka sa Diyos kesa sa mga bulaan. Kaya po si Santa Agata, na dalaga at martir, ay nanatiling tapat kay Jesus hanggang kamatayan. Kahit na siya ay patuloy na pinarusahan ng isang lalaking gustong-gusto siyang mapangasawa, hindi natinag ang kaniyang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi niya, to be a servant of Christ is to be truly free. Maging malaya daw tayo kung gusto nating maging tunay na alagad ni Kristo. Kaya kahit siya'y pinarusahan, kahit na siya ay tinorture ng napakatagal, hindi natinag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. In fact, ang pinakasagad na nagawa ni Quintianus, isang judge na alam niyang si Agata ay Kristiyano, ito ay kaniyang pinarusahan at tunay namang hindi bumitaw si Santa Agata. Makikita niyo ang picture ni Santa Agata na may dalang plato. Anong laman ng plato? Yung kaniyang breasts. Kasi yun yung sagad na ginawa na Quintianus na tinagpas ang kaniyang breasts dahil ayaw niyang mahalin ang taong ito. Dahil mahal niya si Kristo at hindi nagpatinag hanggang kamatayan. Hindi rin nagpatinag si Jesus sa sinasabi ng kaniyang kababayan at siya'y nagpatuloy ng kaniyang misyon. Huwag din tayong magpatinag sa masamang sinasabi ng iba. Huwag din tayong magpatinag sa mga pangit na sinasabi ng iba. Magpatuloy tayong naglalakbay. Magpatuloy tayong unti-unting lumalapit sa ating tagumpay dahil sa dulo ng ating paglalakbay, si Kristo ang maghahari sa ating buhay. Faith and loyalty, pananampalataya kay Jesus at pagsabit sa Kanya, pagyakap sa Kanya, paghawak sa Kanya hanggang kamatayan. Hindi man natin nakikita ngayon ang ating pagtsatsaga, pero alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, nararamdaman ng Diyos, sino ang tunay na lumalakad sa daan ng tagumpay. Sana po katulad ni Santa Agata, manatili tayo sa Diyos at ang Diyos ay manatili sa atin hanggang sa kabilang buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa munong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami.
ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ihandog sa Panginoon ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Inialay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mandalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na gumagawa ng himala sa ating panahon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sabi na ito, ating pagsal, ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tambulan, Panginoon Diyos, ating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piling na ito, ating pagsalit, katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Panginoon Diyos nating lahat. Ang lahat po ay inaanyanyahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service bukas, February 6, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalgat namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalgat